Arestado sa Taytay Rizal ang isang Nigerian national at ang kanyang kinakasama na sangkot umano sa love scam. Mahigit 3 milyong piso ang natangay sa nagreklamong biktima. Saksi, si John Consulta, exclusive. Pagkakuha ng senyas, pinalibutan agad ng NBI Rizal ang isang kotse sa parking lot na ito sa Taytay Rizal. FBI, raise your hand. Open the door. Get out! Tumaas ang tensyon na magmatigas ang dayuhang target at tumangging bumaba ng sasakyan. Pero nang dumami na ang mga ahente, napilitan na lumabas sa kotse ang Nigerian national. Stand up. Here. Get down. Get down. Hold your knee. Hold your knee. Sa kalapit na establishmento, arestado rin ang kanyang live-in partner. Ayon sa NBI Rizal, nag-ugat ang operasyon sa reklamo ng isang complainant laban sa isang dayuhan na nagpakilalang intelligence operative ng Amerika na kanyang nakilala sa isang dating app. Kinalaunan, naging karelasyon niya ito. Una ay hiningan siya ng pambayad sa mga materyales at mga workers noong di bahay niya pinapagawa dito sa Pilipinas. At pagkatapos dito daw huling mission niya, ay siya daw ay dito naman ninira sa Pilipinas. Umabot sa 3.5 million pesos ang kanyang naibigay. Pero nagduda na siya nang sabihin ng kanyang kausap online na may package siyang pinadala at kailangan niyang bayaran ang insurance at fees nito. Sinusuyo at nililigawan at tinatrabaho ng sindikato. Lagi siya nahihinga ng pera, nakahalata na ito complainant, kaya lumapit siya sa aming tanggapan. 3 buwang buntis ang naarestong babae na bukod sa tagakuha ng pera sa kausap ng grupo ay nagsisilbi rin umanong money mule sa tuwing ipinapagamit ang kanyang bank account para sa transaksyon ng mga Nigerians. Inutusan kaming kunin ang pera at bibigyan kami ng komisyon. Tumanggap po kami ng trabaho dahil naghangad din po kami kumita. Hindi ko akalain na ganitong mangyayari. Kung ano po yung utos sa akin, iyon lang po ang ginawa ko. I'm not a scammer. I'm innocent. I'm used on this. This is not my kind of business. I have my own business. Naging eye-opener daw para sa biktima ang inakala niyang true love na scam lang pala. Kaya paalala niya, huwag maniwala o magbigay ng mga personal na impormasyon sa mga nakikilala natin online. ngayong magpapasko, muli nibigay ng paalala ng NBI para sa mga posibleng binibiktima ng ganitong modus operandi. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyong saksi. Isinilalim sa forensic exam ang gadget ng babaeng ikakasal sana noong December 14 pero isang linggo nang nawawala. Nagsagawa rin ng walkthrough ang Special Investigating Team na tumututok sa nawawalang bride-to-be. Saksi, si Marisol Abduraman. Itinuturing ng person of interest si Mark J. Reyes sa pagkawala ng kanyang bride-to-be na si Shera De Juan. Since siya po ang partner na sila ang magkasama for how many years, at siya rin po ang huling mayroong conversation at sila ngayon nagsasama. At tingin namin, siya rin ang makakatulong po sa amin sa pag-solve nitong missing bride niya. Pero paglilinaw ni QCPD Director Police Colonel Randy Glenn Silvio, hindi pa nangungahulugang suspects na si Reyes. Kaninang umaga, nagkaroon ng walkthrough ang Special Investigating Team na tumututok sa nawawalang bride-to-be. Pinuntahan nila ang bahay ni Reyes at De Juan. Tinignan natin kung how long yung paglakad niya. Basa namin, sumakay siya either sa bus or yung kasunod ng bus. Hinahanap yung driver ng bus at yung conductor para ipakita kung talagang sumakay si Miss Shira. Gusto natin makita, baka may iba siyang cellphone na hawak during naglalakad siya from his residence up to dun sa Petron. Isinailalim na rin sa forensic exam ang mga gadget ni De Juan. Pinapa-expedite po natin yung laptop ni Miss Shira
at yung cellphone niya for forensic exam. Pinuntahan na rin ng mga otoridad ang mga kamag-anak ni De Juan sa kanyang probinsya pero wala siya roon. Wala rin impormasyon ang kanyang mga kaanak tungkol sa kanya. Nakikipag-ugnayan na rin ang QCPD sa Bureau of Immigration para ma-check kung nag-abroad si De Juan simula ng mapaulat na nawawala. Wala rin siyang record na bumiyahe sa iba pang lugar sa Pilipinas sa pamamagitan ng eroplano. Nagtanong na rin po tayo sa PNP ABSI Group, nag-check tayo kung merong nag-travel locally at so far wala naman na pangalan Miss Shira De Juan. Aminadong Quezon City Police na hamon sa kanila ang kaso ni De Juan, kaya lahat daw ng anggulo kanilang tinitingnan. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Uunahin kumpunihin ang EDSA Ross Boulevard sa pagsisimula ng malawakang rehabilitasyon sa EDSA sa December 24. Git po ng MMDA, hindi ito makakadagdag sa matindi ng traffic sa EDSA ngayong Kapaskuhan. Saksi si Joseph Morong. Saktong December 24, sisimulan na ang unang bugso ng simpleng bersyon ng EDSA Rehabilitation ng DPWH, DOTR at MMDA. Alas 11 ng gabi, sasagawa ang reblocking o pagpapalit ng mga basag na bahagi ng EDSA mula Rojas Boulevard hanggang Orense sa Makati. Sasamantalahin na rin nila ang oras habang marami ang papalabas ng Metro Manila para magbakasyon sa paparating na Pasko. Ang bahaging ito ng EDSA dito sa May Maynila, kanto ng Ross Boulevard, ang unang kukumpunihin ng pamahalaan. Simula yan December 24, alas 11 ng gabi. Ayon sa MMDA, DPWH at DOTR, itong bahaging ito hanggang dito sa May Taft at Orense ang may pinakamaraming kailangang kumpunihin sa bahagi ng EDSA. Sinisiguro rin nila na hindi ito magdudulot ng Carmageddon dahil hindi kailangang isara ang malaking bahagi ng EDSA. Hindi rin magpapatupad ng dagdag na odd-even scheme o kaya ay maglilibre ng toll sa Skyway. Mananatili rin ang EDSA Bus Carousel. Yung closure na 24/7, selected yung area kung saan lang kailangan yung reblocking. In effect, wala na pong saradong karsada by January 5 a.m. Very minimal disruption ito, both sa commuters at sa motorists. Sa January 5 naman na inaasahan ang pagbabalik ng karamihan sa Metro Manila galing sa bakasyon, sa gabi na lamang hanggang madaling araw gagawin ang rehabilitasyon. Hanggang May 31, 2026 natatagal ang schedule na yan hanggang matapos ang proyekto. Isa rin sa mga hakbang para maibsan ang mabigat na trapiko sa Metro Manila ang pagtow sa mga nakahambalang na sasakyan. Gaya na lamang sa Dahlia Avenue sa Fairview, 2 tricycle ang natow dahil sa maling pwesto ng kanilang terminal. Gayon din ang nangyari sa Republic Avenue. Sa Commonwealth Avenue naman sa Quezon City natiketa ng mga sasakyan na huling nakaparada sa pedestrian road. Kumpiskado rin ng alagang manok na nabutang nakabalandra sa kalsada. Agad na puno ang tow truck pagdating sa tapat ng isang ospital sa Regalado Avenue dahil sa dami ng illegally parked vehicle. Ilang tindahan din ang pinaklas. Sa Chino Rosas Avenue naman sa Makati City namataan din ang dami ng sasakyang iligal na nakaparada. Hindi lang mabigat na traffic ang problema ngayong Kapaskuhan, pati na rin ang mataas na presyo o rates ng Transport Network Vehicle Services o TNVS. Kaya magpapatupad na ang Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB ng surge pricing cap. Ipatutupad ito sa December 20, imbes na ngayong araw alinsunod sa hiling ng ride-hailing companies. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Binawi na ng Land Transportation Office o LTO ang lisensya ng pickup driver na nanakit ng lalaking nagkakariton sa Antipolo, Rizal. Kanina, nagharap ang dalawang panig sa tanggapan ng LTO. Humingi ng tawad ang driver at sinabing hindi na niya ito uulitin. Ay pa sa LTO, naka-aalarma na ang sasakyan nito sa talaan ng ahensya para matiyak na hindi na ito magagamit sa anumang paglabag sa batas trapiko. Bukas, nakatagdang ilabas ng LTO ang resolusyon kaugnay nito at maaari pa raw itong iapela ng driver. Nababahala isang grupo sa paglobo ng budget para sa Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS. Mula sa halos 27 bilyong piso sa ilalim ng National Expenditure Program, naging halos 64 na bilyong piso ito sa Bicameral Conference Committee. Saksi, si Rafi Tima.
Sa ilalim ng National Expenditure Program, 26.9 billion pesos ang panukalang budget para sa programa ng DSWD na Assistance of Individuals in Crisis Situation o AICS. Pero kanina, itinaas ito ng Bicameral Conference Committee sa 63.9 billion pesos, mahigit doble sa nakasaad sa NEP. Madalas daw kasing maubos ang AICS dahil sa sunod-sunod na kalamidad. Pagdating ng around October, November, humihingi na po kami ng QRF kasi sunod-sunod po yung bagyo. Ngayon nga, bagyo pa lang po nung panahon po eh. Nagkasunod-sunod yung Abra, etc. Ngayon po may earthquake po eh. So they really need a bigger budget for this, Mr. Chair. That is a very good point po, Sen. When we no longer have unprogrammed appropriations allocated for AICS. So kung halimbawa po, kulangin po tayo ng pondo sa AICS sa taong 2026, wala na po tayong paghihilaan because there's no longer any legal basis for us to be able to pull any other funds that can augment AICS. Ayon sa Grupong Bayan, nakababahala ang paglobo ng budget ng AICS. Ang desisyon raw ng BICAM ay pagpapakita na buhay ang pork barrel system sa 2026 budget. Matagal na raw nagagamit ang AICS bilang patronage fund ng mga mababatas na may malaki umunong impluensya sa pamamahagi nito. Sabi naman ni Senate Finance Committee Chairman Senator Sherwin Gatchalian, may inilagay silang anti-patronage provision. Meron kami anti-patronage provision na mas tight. Pag titignan natin yung 2026 budget natin, it gears towards local recovery. Iginit din ni Gatchalian na walang pork barrel sa budget. Wala umunong basihan at grossly misleading ang aligasyon ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na naglaan umano ang Senado ng 17.9 billion pesos sa pork barrel fund ng LGU. Ayon kay Tino, tinapyas ang pondo para sa mga rank and file na empleyado ng gobyerno. Makikita mo yon sa section ng MPBF, sa budget at saka sa allocations to local government units. Special purpose funds. Pinabulaanan din ito ni Senador Ping Lacson at sinabing inilaan ang pondo para pataasin ang subsistence allowance ng mga uniform personnel. Unang-una, yung realignment ginawa papunta sa mga subsistence allowance ng uniform personnel. Mag-aaral siya ng budget. Sabi pa ni Lacson, trabahong tamad o may mali siya ang akusasyon ni Tino. Alam ni Senator Ping yan, either siya ang tamad o ignorante sa sariling budget na pinasa ng Senate or nagmamaang-maangan para pagtakpan yung ginawa nila doon sa pondo na dapat ay para sa government employees. Sa pagpapatuloy ng BICAM ngayong araw, pinuna ang pagpapalit ng proyekto ng Department of Agriculture. Sumunod kasi ang kalihim ng DA para baguhin ang listahan ng mga farm-to-market roads na nauna nang naaprubahan ng BICAM. Nagkakahalaga ng 8 billion pesos ang halaga ng mga proyektong pinalitan. Bagamat walang dagdag na pondo, pinalitan daw ng kagawaran ng mga proyekto dahil ang unang isinumit ng listahan ay hindi aprobado ng kalihim dahil siya ay naka-medical leave noon. Ang bagong listahan ay base umano sa pag-aaral na ginawa ng DA para matiyak na ito ay makompleto at lubos na mapakinabangan. Mariin naman ang pagpuna rito ni Senador Loren Legarda. Matagal na raw problema ng mga ahensya ang paghahabol ng proyekto. Baka maglapitan lahat ng ahensya ngayon, pwede palang magpalit. Palitan namin lahat ng laman, pareho naman ang level eh. There has to be some discipline in government. Kagabi, kinwestiyon ni Senator Erwin Tulfo ang malaking ibinaba ng budget ng Department of Human Settlement and Urban Development o DSUD. Mula sa 700 billion pesos, 35 million pesos na lang ang naiwan dito para sa pambansang pabahay para sa Filipino Program o 4PH Program. Mr. Chair, ano nangyari dito sa pambansang pabahay para sa Pilipino? Hindi po ba ito ay isa sa mga flagship programs po ng administrasyon? Ayon kay Senador Gatchalian, naapektuhan ang pag-implement sa programa dahil nagkaroon ng reforma ang kagawaran. Mismo ang DSUD din daw ang nagsabing alisin na sa 2026 ang budget para rito. Hindi nila nagagamit. At sabi nila, in fact, pwedeng ilipat sa ibang departamento. Yung portion naman ilipat sa NHA. Mungkahi naman ni Tulfo, isubsidize na lang ng gobyerno ang mga subdivision at condo units na tinirhan noon ng POGO workers na pinaalis na sa bansa. Naipasa na rin kagabi ang budget ng Department of Agrarian Reform na nagdagdag ng budget para sa pagpapatayo ng mga bagong tulay at kalsada papunta sa mga agrarian reform areas. Gayon din ang budget ng Department of the Interior and Local Government na may dagdag na 23 billion pesos. May dagdag ding 4.25 billion pesos sa inaprobahang budget ng Department of National Defense para sa pagbili ng bagong air assets.
Inaprubahan din ng BICAM kagabi ang 889.2 million pesos na budget ng Office of the Vice President. Para sa GMA Integrated News, ako si Rafi Tima, ang inyo saksi. Nahaharap sa 1 bilyon pisong class action civil suit sina Quezon City 5th District Congressman Patrick Michael Vargas, dating Congressman Zaldico at dating House Speaker Martin Romualdez. Inihay po yan isang grupo at ng mga residente ng 5th District dahil sa mga palpak umanong flood control project sa Navaliches. Saksi si Sandra Aguinaldo. Takbo laban sa trilyong itinakbo. Ang tema ngayong taon ng Operation Run sa UP Diliman sa Quezon City. Bit-bit na mga kalahok ang mga placard na kumukondena sa korupsyon. Kaisa sa malawakang panawagan para may managot sa pagkurakot ng kaba ng bayan. Ang isyong ito, umabot na sa pagpupulong ng United Nations Convention Against Corruption o UNCAC sa Doha, Qatar. Binigyan diin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang tulungan ng mga bansa sa asset recovery o pagbawi ng nakaw na yamang maaaring naitago sa ibang bansa. No country can address corruption alone. We welcome deeper cooperation in asset recovery, procurement transparency, information sharing, and countering cross-border and technology-enabled corruption. Tinawag niyang systemic corruption ang anomalya sa mga flood control project. We moved quickly, complaints were evaluated, evidence was assessed, and charges were filed. Several high-level officials now faces cases before the Sandigan Bayan, our anti-corruption court. These actions send a clear message. Accountability must reach those who believe that they are beyond the law. Sa ngayon, 2 batch ng kaso na ang naihain ng Ombudsman sa korte kaugnay sa mga flood control projects. Una, ang kaso laban kay dating Congressman Zaldico, mga dating opisyal ng DPWH Mimaropa at SunWest, kaugnay sa 289 million peso flood control project sa Nauhan, Oriental Mindoro. Ikalawa, ang kaso kaugnay sa 96 million peso Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental, kung saan sangkot umano ang ilang opisyal ng DPWH Davao Occidental at St. Timothy Construction kabilang si Sara Diskaya. Ang mga kaso laban kina Diskaya nailipat na sa Lapu-Lapu RTC mula sa korte sa Davao. Alinsunod ito sa patakaran ng korte na ilipat sa pinakamalapit na anti-graft court ang mga kasong may kinalaman sa korupsyon sa mga infrastructure project. Sa Quezon City, naghain ng grupong United Peoples Against Corruption at mga residente ng District 5 ng 1 billion peso class action civil suit kaugnay sa anilay ghost at palpak na flood control projects sa Navaliches. Kinasuhan sina 5th District Congressman Patrick Michael Vargas, dating Congressman Zaldico, dating House Speaker Martin Romualdez at mga jando na kawani ng DPWH sa District 5 at mga kontraktor. Ang hinihingi nila sa kanilang civil case, danyos o bayad sa mga naperwisyo ng baha sa district. Ito ay isang civil case for damages. Di ba may mga nagsosoli ng pera? Ang tanong, nakakuha ba tao doon? It goes to the treasury. Yung sa mga tao, mababalik ba nila? Bawat isa sa kanila ay may karanasan kung saan na-damage sila. No? Nagkaroon sila ng mga aberya, for instance, yung mga hindi nakapasok sa trabaho, yung mga nasiraan na sasakyan, nasiraan ng bahay, nagkasakit yung kanilang mga anak. Ang kampo ni Romualdez, tiwalang magiging patas ang korte. Former Speaker Martin G. Romualdez voluntarily appeared before the Independent Commission on Infrastructure and submitted all relevant documents. The ICI report expressly states that there is no adverse finding against him. Ang kampo naman ni Ko, gusto munang makita ang reklamo bago magkomento. Sinisika pa naming makuha ang panig ng iba pang kinasuhan. Sa usapin naman ng restitution, 2 DPWH engineer na ang nagbalik ng pera, sina Henry Alcantara at Gerard Opolencia. Kinumpirma ng DPWH na nag-resign na rin si Opolencia na iniugnay sa umunay paghahanda ng listahan ng mga proyekto ng ilang senador at pangungulekta umano ng kickback para sa kanila. Hindi ibig sabihin nagsoli ka ng pera, hindi ka naman nanagot. Kung ang investigasyon tutumbok sa kanya na mukha namang
doon din papunta kasi nga na-mention siya ni former Yusek Bernardo, then kailangan pa rin niyang harapin. Para sa GMA Integrated News, ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Ngayong holiday season, maaga nang nagpaalala ang PNP na maging mapanuri kapag bibili ng paputok. Ayon po sa PNP, wala pang isang kutsarita ang dami ng pulbura na pinapayagan sa isang paputok. Saksi si June Veneracion. Pagkasindi na tiyak nagkakaalaman kung gaano kalakas o katindi ang mga paputok. At pagiging mapaminsala nito, mas pinaniniwalaan lang ng ilan pag may nasaktan na. Pero may paraan kayang malaman yan bago pa bumili? Kapag sobrang laki at sobrang bigat, pasok agad yan kaya nasa kategoryang bawal na paputok o pailaw ng PNP Firearms and Explosives Office o FEO. Gayunman, ang sukatan kung gaano kadelikado ang isang paputok ay hindi ang makikita sa labas, kundi ang nasa loob. Ito ang dahilan kung bakit itinakda ng FEO na hindi dapat lalampas sa 1/3 teaspoon o 0.2 grams ang pulbura ng isang paputok. Kung mas malaki yung content ng firecracker, definitely yung lakas ng or impact ng pagsabog niya ay mas malawak rin. So kung malapit sa katawan mo at sumabog, definitely affected yung katawan mo. Ito ang sample kung gaano ka-konting explosive content lang ang pinapayagan. Mula dito sa Judas Belt. Ito po yung para ma-visualize natin, makita natin yung yung gaano karami yung laman nito. Ito po yung sinasabi na 1/3 of the teaspoon. So yung mga ginagawa na ganitong mga firecrackers, ganito kalaki, definitely ang laman ng mga ito ay mas marami pa doon sa 1/3 teaspoon na inaalaw. May regulasyon ding dapat sundin sa paggawa ng mitsa. Kailangan hindi ito sisindi at hindi sasabog ng mas mababa sa 3 segundo matapos sindihan o nang lalampas sa 6 na segundo. Delikado kasi kung lapitan pa ito dahil delayed lang ang pagsabog. Kung minsan yung mitsa ay may defect or yung yung medyo masyadong maiksi, doon yung nakaka-cause ng injury o disgrasya. Hindi rin puro malaki ang bawal. Ang maliit na watusi, matagal ng bawal dahil kumakapit ang lason sa kamay at nakakalason. Kasama yan sa 31 bawal na paputok ngayong salubong sa bagong taon. Tulad din ng Lolo Thunder, Plapla at marami pang iba. Pero di porket wala na sa listahan ay pwede na. Ang iba, maaring iniba lang ang pangalan. Pero sobra rin sa binanggit nating limitasyon ng pulbura. Sa mga pinapayagang pailaw at paputok, kailangan pa rin maging mapanuri. Tiyaking merong label at PS mark sa pamimili. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion ang inyong saksi. 212 medalya na ang nakamit ng Pilipinas sa 2025 SEA Games sa Thailand. Base po yan sa huling tala sa opisyal na website ng SEA Games kanina alas 10 ng gabi. 37 ang ginto. Ang iba pang panalo ng mga atletang Pilipino sa pagsaksi ni Jonathan Andal. Sa score na 4-0, tinalo ng Cebu men's team ang Malaysia sa esports na Mobile Legends Bang Bang. Gintong medalya ito para sa Pilipinas. Pang-apat na sunod na gold medal ito sa naturang event mula nung ipasok ang esports Mobile Legends sa Southeast Asian Games noong 2019. Umaasa ang coach ng Team Cebu na lalawak pa ang pangunawa ng publiko sa esports. Sometimes din kasi kailangan din ng mga magulang umintindi sa kung ano yung ginagawa ng anak nila, kung saan sila mas masaya. Hindi ka naman din po masisi yung mga parents na ganun kasi hindi naman po lahat ng naglalaro ng ML na bibigyan ng chance na maging ganito kagaya sa amin. Kailangan mo lang talaga patunayan na may mapapalakad, gustong-gusto mo yung ginagawa mo. Tulad ng Cebu men's team, ika-4 na sunod na pagkakataon na rin ito ng Pinoy Olympian na si EJ Obiena na mag-uwi ng gold para sa men's pole vault event sa SEA Games. Naabot din niya kahapon ang bagong record na 5.70 meters at ang naging motivation ni EJ nanggaling sa AI o Artificial Intelligence. Before the start, I was like, ChatGPT, I was like, so what would it mean for EJ Obiena to win the Southeast Asian Games? And I'm like looking for some
fire there, you know, like some motivation. And very happy he said, like, there's no pole vaulter in the history of the Southeast Asian Games have won this 4 times. That was the goal, not the record, for the first time. Sa larangan ng triathlon, 3 gintong medalya ang nakuha ng Pilipinas. Una sa women's team relay, pangalawa sa men's team relay, at pangatlo sa mixed team relay. Sa Muay Thai, 2 gold medals pa ang nakuha ng Team Pilipinas mula kina Islay Erica Bumogaw at LJ Rafael Yasay. I stopped school for almost 2-3 years now. Grabe guys, lahat ng oras ko, sinus ko talaga dito sa ring athlete ako. Pero syempre, mabawi tayo sa school guys. Yung kalaban ko po kasi superstar po siya talaga dito. So it feels so nice to finally beat someone at that level. Wagi naman ng silver medal si Tyrone Jamborillo sa men's Muay Thai 45 kg event. Sa tennis, wagi ng bronze medal ang tandem nina Alex Sialat at Francis Cassie Alcantara. Nabigo silang talunin ng pambato ng Thailand sa mixed doubles. Initial feelings is of disappointment, just when you lose and you give your all, but no regrets. And I think both Kuya Nins and I, we did everything we could. We really could have won today, but in the end, so many takeaways, and I had so much fun playing mixed doubles. Yeah. Naka-bronze din sina Eunice Daniel Villanueva at Christian Jester Concepcion sa fencing event. Aabante naman sa finals ng men's 80 kg boxing si Pinoy Olympian Yumir Marshall matapos niyang magwagi kanina kontra Vietnam. Siyempre nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga Pilipino nandito na nagbibigay ng suporta sa amin, aiming for the 5th gold medals. Lalaban din sa finals sina J. Brian Baricuatro, Flint Hara at Ira Villegas. Bago nito, humingi ng paliwanag ang chairman ng Association of Boxing Alliances in the Philippines saan nila'y nakababahalang trend sa mga home court decisions ng SEA Games organizers sa boxing events. The issue of unfairness, no? Basically, it's the very basic judging and the scoring of who wins the fight. So that's one. And number two, we also ask that the tape that's being used for our boxers be replaced with professional tapes. Maghahain naman ng protesta ang Pilipinas matapos atakihin ng coach ng Malaysia ang isang Pilipinong judge ng Pencak Silat. Hindi umano sang-ayon ng coach ng Malaysia sa resulta ng game kung saan ang host country na Thailand ang nanalo. Nag-file din tayo ng protest doon ng bakit sinaktan yung jury na Pilipino. Na-hospital po ba siya? Hindi naman. Okay na po siya ngayon? Ang ma-hospital ata natin, check-up lang yung nagkaroon ng chickenpox. Sa water polo. Mula rito sa Bangkok, Thailand, ako si Jonathan Andal ng GMA Integrated News at ng Philippine Olympic Committee Media, ang inyong saksi. Magiging Triviños na ang lumalaking pamilya ni Juancho Trevino at Joy Spring. Masayang ibinahagi ng mag-asawa na magkaka-baby number 3 na sila. Sa isang post sa Instagram, ipinakita pa nila ang pregnancy test kit na may 2 guhit. Kapansin-pansin na rin ang baby bump ni Joyce. Mga kapuso, walong tulog na lang, Pasko na, at muling bumida ang mga float at mga parol sa taunang Lantern Parade sa UP Diliman. At gaya po ng nakasanayan, may mensahe ang mga ipinarada na sumentro sa paksa ng pagpapanagot sa mga kurakot. Saksi si Jamie Santos. Makahulugan at makabuluhan, ganyan ang mga tampok na float sa UP Lantern Parade ngayong taon. Takaw pansin ang malaking float na ito na mukha ng isang lalaki at tinawag nilang si Mayor Balbal. Sa likuran nito, makikita pa ang isa pang mukha. Ito raw ay maskara na simbolo raw ng pagpapanggap na katauhan. Ang disenyo ng aming float ay nananawagan para managot yung mga korap sa flood control, sa maraming korupsyon dito po sa Pilipinas po. Samot-saring parol, ilaw at malikhaing disenyo na kumakatawan sa mga karanasan, alaala at kwento ng buhay iskolar mula sa silid-aralan hanggang sa lansangan ng pakikibaka. At dahil nga likha ng mga iskolar ng bayan ng mga float at parol sa parada, hindi lang ito balot ng kagandahan ng disenyo. Pagkus, ipinapakita rin ng kanilang mga float at parol ang kasalukuyang hinaharap na problema ng bayan at mga panawagang managot ang mga dapat managot.
Ang Kolehiyo ng Ekonomiyang Pangtahanan, ipinakita ang payak na pamumuhay ng mga Pilipino sa pagpapakita ng isang munting bahay at ang mga alon sa paligid nito na nagsisimbolo raw ng mga agos at unos at katiwalian na bumubuo sa atin. Hiling din nila na sana ngayong Pasko matupad ang wish ng bawat Pilipino. Makulong ang mga dapat makulong. Makamit po ng bawat pamilyang Pilipino ang mga ang hustisya, no? Ang hustisya po na matagal na naming hinihingi para ang bawat pamilyang Pilipino po ay masaya rin ang Pasko. Ang National College of Public Administration and Governance o NCPAG naman ipinakita sa kanilang float ang mga tumatayong kanser sa ating lipunan at binigyan nila ito ng titulong Huwag Kukurap. Ang wish ko po, gamitin po natin ang ating kapangyarihan at ang boses ng kabataan upang patuloy tayong tumindig laban sa corruption. Malinaw na malinaw ang mensahe ng College of Law sa kanilang float na may malaking buwaya at may mga katagang justice delayed is justice denied. Ito na ang panahon para magkaroon ng hustisya sa ating bansa laban sa korupsyon at katiwalian. Kaya ito po, pag-aasa po natin ang hustisya. May float din mula sa College of Fine Arts na nananawagan ng katarungan para sa mga missing sabongeros. Bukod sa panawagan ng katarungan, may panawagan din para pangalagaan ang kalikasan. Lumahok din ang UP Varsity Pep Squad na nagpakita pa ng kanilang mga breathtaking stunts. Para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si PR Kanghel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.